Nakita ko ang kamanghamanghang sample sa SDEC. May babaeng nag-aabot ng order at nang makita ko ang kanyang kamay, agad ko siyang inanyayahan sa manicure. Nahihiya siya. Tinago niya ang kanyang mga daliri ng ganito at sinabi niya na wala na raw talagang magagawa. At ano po bang manicure ang pwedeng gawin kasi kinakagat niya ang kanyang mga kuko. Ngayon, magtatrabaho tayo sa ganitong kalagayan. Siguro, napansin niyo na rin itong maliit na cute na ito. Yung pinky finger ang pinaka nagustuhan ko. Ganito na talaga ang daliri niya mula nang ipanganak siya. Ibig sabihin, wala namang nangyari. Ngayon, tingnan natin kung may magagawa para mapahaba ito kahit kaunti. Pero pati na rin ang ibang mga kuko. Siyempre, hindi pa rin maganda ang kalagayan kasi sobrang dikit ng mga cuticle dito, maraming tinik-tinik at pala din sumasabit sa kung saan-saan. Nagdatrabaho siya siyempre, gamit ang mga kahon. Ibig sabihin, physical talaga ang trabaho niya. Dagdag pa na kinakabahan siya, kaya ganito niya napupunit, kinakagat at kinakain ang mga kuko niya. Sa madaling salita, ganito talaga ang simula. Sabi nila kung itapon mo ito, maiinggit pa si Kijayeva. Ngayon, gagamit tayo ng ready-to-go na materyales dahil sa karanasan ko sa mga nakakagat ng kuko, epektibo ang Gamma Polygel. Ipakikita ko muna kung paano ko siya gagamitin. Pero bago yon, alagaan natin muna ang cuticle gamit ang pusher. Kumuha ako ng pusher na parang orange stick. Pahilis ang dulo na parang maliit na paa. At epektibo ito sa ganitong cuticle. At pagkatapos, diretso na ako sa pagputol. Ibig sabihin, hindi gamit ang drill o kung ano paman, kundi mismong gunting ang gagamitin ko. Pwede ring cuticle nipper. Sa pagkakataong ito, ang gamit ko ay modelong S04J mula sa Nippon Nippers. Pinatanggal ko ang unang layer ng cuticle. Marami itong layer at face at gaya ng sabi ko, parang walang limit. At ang unang gawain natin, syempre, ay mahukay ang nail plate. Dahil sa sobrang kapal ng cuticle, parang ang ikli ng kuko. Pero hindi naman talaga ganon. Dito, naglagay na ako ng talc, gumana na ito at kinuha ko na ang diamond bit. Ang bit, gaya ng dati, ay mula sa KMIS. Sa pagkakataong ito, pula ang guhit ko. Kailangan kong magtrabaho ng maingat at banayad. At kahit na mukhang parang sobrang haba na ng mga kuko, hindi talaga dapat agresibong linisin. Hindi dapat sobra-sobrang tanggalin ng balat o i-buff lahat ng sobra-sobra at kung ano-ano pa. Dahil ang balat ay isang matalinong bahagi ng ating katawan at ito ay may napakahalagang tungkulin. Pinoprotektahan tayo nito. At kapag mas madalas natin itong sinasaktan, mas madalas natin tinatanggal ang mga sabit na balat. Kapag lagi nating pinuputol at tinatanggal ng sobrang cuticle, lalo lang itong lalago at magiging makapal. Ang pinakasimple at epektibong paraan para mapakalma ang cuticle ay huwag mo lang itong galawin. Hayaan mo lang itong tumubo. At syempre, ang pagmo-moisturize at paggamit ng mga langis ay napakahalaga para sa atin. Dito natapos ko na ang pangalawang paggupit. Ginamitan ko na rin ang mga bit ng nail drill. At ngayon, maingat kong pinapakinis, hindi lang ang cuticle kundi pati na rin ang mga gilid sa paligid nito. Mahalaga ito para sa mahilig kumagat ng kuko dahil tumitigas ang balat sa daliri. Ngayon, lilipat na tayo sa hinlalaki. Hindi ko talaga mapili kung aling daliri ang gagamitin para sa video na ito. Kaya magiging sobrang mahaba ito. Sa tingin ko, matutuwa ang mahilig maglinis at magtanggal ng balat ngayon. Sa hinlalaki, halos kalahati ng kuko natakpan ng cuticle. At ipinapakita ko kung paano ko ito dahan-dahan at maingat na itinutulak pa atras. Ginagawa ko ito ng paunti-unti. At hindi ko kailanman sinusubukang itulak agad sa unang subok dahil kung hindi, mapupunit lang ito. Gaya na nakikita ninyo, gumagamit pa rin ako ng pusher na parang orange stick. Natural na tanong dito, bakit hindi na lang mismong orange stick gamitin? Sa tingin ko, hindi angkop ang orange stick para sa ganitong cuticle dahil madali itong mabiyak, maghimulmol at masira sa paggamit. Sa huli, kailangan pa rin itong hasain at ayusin na nagdudulot ng tinik at mga sabit na balat. Ayaw ko nito, kaya mas pipiliin kong bumili ng pusher. Marami akong pusher na ginagamit, pinapalitan at dinidisinfect, pero itong pusher na ito hindi madaling masira. Hindi ko na kailangang hasain muli, habil maganda na ang tali mula umpisa at matibay talaga. Si Rosettes na nasa video, tiin ko siya ang una kong pusher at matagal na rin siyang kasama ko. Ang susunod na life hack na ipapakita ko kapag nagtatrabaho sa ganitong cuticle ay paggamit ng safety bit gaya ng gamit ko sa video na ito. Safe siya kasi mapurol lang talaga. Parang freza na halos walang nafa-file at hindi talaga para mag-file. Ginagamit lang ito para buksan ang bulsa ng cuticle at linisin ng kaunti ang pterygium. Pareho lang din siyang carbide tulad ng fresa na ginagamit sa pagtanggal. Pero ang kaibahan, mapurol ang mga gilid nito. Kaya hindi ka talaga makaka-file gamit ito, maliban na lang kung sobrang galing mo talaga. Susunod, gagamitin ko ang diamond na freza.
Sa pagkakataong ito, ipinapakita ko itong parang karayom, pero medyo mas malapad siya kaysa sa karaniwan. Ibig sabihin, mas malaki ang diameter nito. Sa kabuuan, mainam gamitin ang ganitong freza dito. Mahalaga na maganda ang kalidad ng lahat ng bit. Sa akin, natural na diamante ito at kailangan talagang magtrabaho sa talc. Dito, ginagawa ko ang pangalawang pagputol ng cuticle. Kung may hindi na-distract at talagang binilang ito, ginagawa ko ulit ito gamit ang gunting. Tulad ng nakikita ninyo, mas kaunti na ang mga piraso, hindi naman talaga nababawasan. Madalas akong magbiro sa mga ganitong modelo. Sinasabi kong dapat kayong gawing modelo sa basic na kurso at doon pagsasanayan, dahil dito talaga ang trabaho. Madalas kulang ito sa mga basic na kurso. Alam ko, binibigyan ng simpleng modelo ang mga baguhan. Pero pagharap nila sa totoong buhay, ganito ang nangyayari. Marami tayong nakikitang dugo ang cuticle at iba pa. Para sa akin, kahit sinong master kayang gawin ang normal na cuticle, pero dito talagang kailangan ng practice. Ang saya ng pakiramdam kapag maayos na ang mga kamay na ito. At ngayon, iba na talaga ang itsura nila. Papalapit na rin tayo sa ating maliit na kalingkingan. Sa totoo, na-imagine ko na itong munting kalingkingan tuwing nakakakita ako ng mga video online. Sa ilalim ng nakakatawang tunog, inaayos nila ang napakaliit na mga kalingkingan. Hinanap ko ang pinakamaliit na pinky. Pero hindi ko talaga naisip na ito pala ay pinky sa kamay. Kamuha talaga siya ng pinky sa paa, pero daliri ito. Matapos linisin at ayusin ang cuticle, naging maayos at alagang-alaga na. At kahit sa puntong ito, sinabi ng may-ari ng mga kuko na ito na nagiging maganda na siya. Pero napatuloy pa kami at nagdesisyon na lagyan din siya ng coating. Hindi pa rin ako tumitigil at ipinapakita ko ang kasunod na daliri. Ito na ang pangalawang kamay natin kung saan makapal at dikit ang cuticle. Hindi ko rin ito pwedeng palampasin. Uulitin ko, ang cuticle na ganito ay dapat dahan-dahang tanggalin, paunti-unti at maliit na piraso bawat tanggal. Kung hindi mo makita kung saan magsisimula sa cuticle na ito, kung hindi mo alam kung saan ito itutulak, ipinapayo ko na budburan mo muna ng talc at ikalat gamit ang daliri. At doon makikita mo ang manipis na linya, isang guhit na halos hindi makita, na siyang nagsisilbing palatandaan kung saan talaga nagsisimula ang cuticle. Dito rin, gagamitin ko pa rin ang ligtas na drill bit. Sa totoo, simula nang binili ko ito, mukhang hindi ko pa sila napalitan. Mapurol na siya. Pero sa totoo, hindi naman siya madaling mapurol. Pero para sa pagtatrabaho, lalo na sa mga nangangagat ng kuko, lalo na sa manipis at dikit na cuticle, ito talaga ang perpektong pagpipilian. Alam ko may teknik na hindi na binubuksan ang puwang ng cuticle gamit ang pusher o orange stick at gumagamit agad ng ligtas na drill bits. Pero sa palagay ko, ang pinaka hindi nakakasugat, pinakabanayad at pinakamaingat na paraan ay ang paggamit ng parehong pusher at ligtas na drill bit. At oo, sasabihin ng mga mabilisang eksperto ngayon na matagal yan, hindi talaga yan 40 minuto. At oo, syempre, hindi ito 40 minuto. Ang trabahong ito ay aabutin ng hindi bababa sa 3 oras, kaya 3 oras talaga. Malayo talaga ito sa karaniwang pamantayan ng Instagram, mga bawan na app at iba pa. Nakakatawa, marami talagang ganitong kliyente. Tulad ng babaeng ito, hindi na sila sumusubok magpa-manicure o magpa-appointment kahit saan dahil alam nilang mahirap ito. Nahihiya sila, iniisip nilang baka may masabi sa kanila doon. At sa video na ito, syempre, gusto kong sabihin na sana matuto ang mga nail technician at huwag matakot na subukan ang ganitong klase ng cuticle. At para sa mga kliyente, gusto ko ring sabihin na huwag kayong mag-alala kung anong iisipin sa inyo o kung may masasabi kami tungkol sa inyo. Ako mismo, bilang isang nail technician, gustong-gusto ko ang ganitong kalagayan ng kuko sa simula dahil laging interesting ito. Masaya tuwing natutuwa ka sa tagumpay ng kliyente o modelo, lalo na kapag nagtatagal, tumutubo o gumagaling ang kanyang mga kuko. Dito gagamit ako ng upper forms. Oo, gagawa tayo ng micro nail extension. Sa pagkakataong ito, ang gamit kong upper forms ay mula sa brand na Yamyenko. Ito ay mga eski. Ito ay medyo malakas ang kurba, parang kalahating bilog o nakaumbok ang itsura. Namarkahan ko na ang tinatayang haba. Makikita ninyo, halos wala talagang haba. Ibig sabihin, di ko balak na lumampas ang nail plate sa dulo ng daliri. Sinasabi ng iba na pwede namang gamitin ang brush sa paglalagay ng gel. At tama naman. Pero gamit ang upper forms, mas kaunting i-file ang kailangan. Ang gagamitin ko mga gel ay mula sa Ready to Go. At gusto ko talagang irekomenda na bigyang pansin ninyo itong particular na shade na ito. Ito ang Gum Polygel ng Ready to Go sa natural, napakagandang shade. Kaunting-kaunti lang ang kailangan. Gumamit ako ng pinakamaliit na brush.
Ito na siguro ang pinakamaliit na nail extension na nagawa ko. Pero sa ganitong paraan, talagang makakatipid tayo ng maraming oras. Tulad ng nakikita ninyo, kahit ako, hindi ko napigilan ang sarili ko sa tamang dami. Medyo mas marami ang gel na nakuha ko kaysa sa gusto ko. Pero ayos lang yan, medyo ipifile lang natin. At ang kagandahan ng pagtatrabaho gamit ang gum polygel ay mahirap talagang mabasag ang ganitong material. Oo, medyo mas mahirap siyang i-file kumpara sa karaniwang gel. Para sa mga kumakagat ng kuko, lubos ko rin nire-rekomenda ang material na ito o ang gel tips. Matibay at maganda ang kapit ng mga produktong ito, mas maganda pa kaysa sa ordinaryong gel dahil ang gum polygel ay mas parang goma, mas flexible at mas elastic. Pero kahit ganon, napakasiksik at matibay pa rin ito kahit sa mga parte na sobrang nipis lang ang layer. At para dagdagan pa ng kaunting volume, kukuha na ako ng clear gel. Para sa akin, bagong ultra-transparent gel ito. Di ko lang naipakita ang transparency dahil itim ang lalagyan, pero malinaw talaga at kita ang loob. Walang kahit anong bula at sobrang komportable itong ipahid. Natapos naming lagyan ng mga kuko at napansin naming kulang pa sa coverage. Kaya nagdesisyon akong gumamit ng camouflaging top coat. Nagulat ako sa ganda ng shade na ito. Unang shade ng camouflaging top coat. Ang ganda ng kapit at sarap gamitin sa trabaho. Nagbibigay ito ng banayad na camouflaging effect. Siyempre, nilagyan ko rin ng extension ang maliit na pinky finger na yon. Nagpasya akong hindi gumamit ng upper form dahil kailangan gawing sobrang liit ito. Gumagamit lang ako ng spatula. Maingat kong inilalagay at gamit ang brush na bahagyang binasa sa nail cleanser, hinuhubog ko. Hindi ko nga masabing free edge, pero basta may hinuhubog ako doon. Ginawa ko pa itong 2 patak para kahit paano ay may kaunti tayo. Ipa-file natin ang free edge at tatapusin pareho gamit top coat. Nagdagdag din ako ng surface filing. Hindi ko lang nagamit ang brush mula sa bote para sa top coat, pero nagawa ko naman gamit ang maliit na brush. Lahat ng flash cure ay ginawa ko gamit ang mini lamp kasi walang timer o oras para mag-isip-isip pa roon. Madalas kong gamitin ang flashlight para siguraduhin tuyo at walang tagas. Sa home care, binigyan ko siya ng maliit na bio wax. Sa video, ipinapakita ko paano ito ilagay. Madali lang, kailangan lang imasahe habang nilalagay. Rekomendasyon ito para mapalitan ang masamang ugali ng pagkagat at pagkutkot ng kuko ng positibong pagmo-moisturize ng balat. Ganito ang resulta ng manicure natin. Sa tingin ko, matagumpay ang pagbabago. Maayos ang mga daliri, hindi sumasabit ang gilid, at sakto ang haba sa pad ng daliri. Ilagay ang opinyon nyo sa komento kung ano ang tingin nyo sa ganitong pagbabago at kung tatanggap kayo ng ganitong kliyente.